no one else did. Diba? Siya lamang sa ilahang nga panahon, siya lang ang nakahimo og obey sa Ginoo. Diba? Kay sa ilang time, ang mga tao nagbuhat o makalipay ala lang sa ilang kagalingon. Tanan nga mga kahilayan, ilang gibuhat para sa ilahang kagalingon lang. Tanan nga mga buhat nga mga dautan. Mao nga nakapasubo kini og maayo sa Ginoo. And only Noah consistently followed God's will and enjoyed to close relationship with God. So, si Noah lang ang nakahimo sa pag nag-follow sa will sa Ginoo. So, this is what God wants most from you, a relationship, di ba? Muni ang ganahan sa Ginoo, makapalipay sa Ginoo, ang atong intimate love, ang atong relationship diha sa iya, atong pagpakigrelasyon diha sa iya. So, mo ni no ang sugilanon mahitungod sa kanluwa, sa kamatarong nga tao. Nga makita nato na siya sa Genesis 6 verse 9 nga kanang mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noah. Usa ka matarong nga tao, siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni atong panahona kay nagmatinaman man siya sa Dios. So, God made you to love you and He longs for you to love Him back. So, ang Ginoo gibuhat ta sa Ginoo sa kalibutan para iya ang gigugmaon. O siya pud naglong pud siya nga ato siyang i-love pagbalik. Diba? In return ba kita nahigugma pud ta sa iya. So, unsaon man nato nga mahigugma ta sa Ginoo? Diba? So, magbasa ta sa iyang pulong kay unsaon man nato pagkabalo nga ay gihugma ko sa Ginoo nga wala man kay basa-basa sa iyang word, di ba? So kailangan nga magbasa ta og Bible, di ba? So kung atong basahan dinhi sa Hosea 6 verse 6, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. So in this verse may so on, no? God deeply loves you and desire your love in return. He longs for you to know Him and spend time with Him. So, ang Ginoo in return, gihigugma man ta niya, di ba? Karon New Testament, ang greatest commandment niya, first and the greatest commandment is ang love, di ba? Love the Lord with all your heart, di ba? So dinhi makita nato kung unsa ang paghigugma sa Ginoo sa ato. Nag-desire siya sa ato nga in return pod He longs you nga makahibalo siya sa imong nga makahibalo ka kung kinsa siya nga siya pod higugmaon nato siya sa tibuok nato nga kinabuhi, no? His longing, naglong siya ana nga isuon. So, diba, muna iyang greatest nga commandment, din mabasa na to na siya sa Matthew 22 verse 37. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. So, mo ni siya ang iyang greatest nga commandment sa tuwa. So, gugma. Kay kung naamang gud ang gugma mga isuon, no, wala gyud tay kabalak-an na kung naa ang gugma sa tuwa, wala nay gugot. Kay lang naman ta, diba? Sumuo ni nga kung gugma lang gyud ang atong ipabigbabaw sa atong matag kasing-kasing, happy gyud ang tanan. So, og ay ikaduha lang yung mga igsuon nga makapalipay diha sa Ginoo is when we trust Him completely. So, ang ikaduha nga makapahimuot sa Ginoo kay Noah is he trusted God, no? Ni salig siya sa Ginoo. Atong basahan dinhi sa Psalms 147 verse 11. Psalms 147. He takes pleasure in those who honor Him, in those who trust in His constant love. So, ang iyang kalipay anaa sa nagpasinungog kaniya, diha kanila nga nagsalig sa iyang ugma nga walay pagtubad. So bisan pa man sa kinabuhi ni Noah nga bisan pa man sa iyahang sa pagbugal-bugal sa katawhan, sa iyahang gignan siya nga oy na unsa na siya diha nga naghimo og ark nga kahit wala gyud sila nakita nga sign nga mag-ulan,
Pero padayon siya for how many years nagpadayon siya og himo sa ark kay para nga kay gisunod man niya, di ba? He trust God. Nag-obey siya sa Ginoo kung unsay gipabuhat sa iya ha. So apan wala na niya gipanumbaling bisan unsa pa man nga gibuhat o pagbugal-bugal sa mga tao sa iya ha. Wala na niya gipanumbaling. Hinuon, he keep on trusting God. So dili makita nato kung unsa kadako ang iyang pagsalig sa Ginoo. So pareha ra gud sa tuwa mga ginikanan, di ba? Nga ikalipay man nato ang atong mga anak kung mag-obey sa tuwa. So malipay ta anak nga kita masalig sila sa ang ilahang pagsalig ba nasa tuwa ga-obey sila. Bisan unsa ka gamay sa atong gaisugo sa ilaha, tumanon dayon nila. So happy ta na. So ingana gihapon ang Ginoo sa tuwa no nga kung naa siya isugo sa ato, mutuman dayon ta. So trusting God completely means having faith. Di ba? Kung nag-trust ka sa Ginoo, kung nagsalig ka sa Ginoo, tungod kay naa kay pagtuo sa iyaha. Di ba? So faith makes God happy. Di ba? Kay without faith, it is impossible to please God. Ato nang mabasa din sa Hebreo chapter 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pagtuo, imposible yun nga mahimuot sa ato ang Ginoo. So kailangan nga naagi tayo pagtuo. Bisan pa man nga wala nato makita o unsa nay, di ba, ang mga espirituhanon dili man nato makita. Pero kay nagtuo man ta, so mubuhat gyud ta, mo-obey gyud ta. So ang ikatulo sa mga igsoon no nga ako i-share kung ang makapahimuot diha sa Ginoo is God smiles when we obey Him wholeheartedly. So meaning, doing what God wants you to do without hesitation. So, you do it without delay. Because delayed obedience is already disobedience. Diba? Kung naipabuhat ang Ginoo sa imuha, pero mana ka nga, kanang example, ipag-preach ka, o ala Lord, dili sa karon, o diba? So, nag-disobey na ka anak, kay kailangan ang mga anak sa Ginoo kanunay nga andam gyud, diba? So, kung ipag-preach ka, so mag-preach ka kay mo'y gibuhat sa imuha. So ingana no, kailangan nga without hesitation, without question nga Lord nganong ako, di ba? So kailangan nga mo-obey ka ug unsay ihang ipabuhat sa imuha. Amen. So why is obedience so blessing to God? Diba nganong nga ang pagtamasinugtanon makapahimuot man diha sa Ginoo. So tungod kini nagapamatuod man ni siya ang imuhang pag-obey, nakapamatuod sa di siya mga igsuon nga you really love Him. Di ba kay kung nag-obey ka, tungod kay gihigugman mo siya. So Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. So ato ning mabasa din ha sa John 14 verse 15, di ba? Nga kung ikaw lang puno nahimog basayahan, so imong i-obey kung unsa ihang mga commandments. So also may ihang commandments di ay nga atong i-obey. So ang greatest commandments is ang love. Mao na siya, so kung mao na nga kay kung ano man gud nga mao na nga ang ihang love man ang ihang kuan di sa tuang nga commandments tungod kay ang love mag-strong curse on, di ba? Makabuhat yun mga igsuon ang kung naalang kay Guma. So ang ikaapat dayon nga God smiles when we praise and thank Him continually. So God blesses when we express our adoration and gratitude to Him. So kana bitang sa panahon nga, di ba, sa panahon ni Noah, he built an ark. He built an altar to the Lord. Di ba? Para sa iyang sacrifices, sa iyang mga burnt offerings. Di ba? Apan sa ato karon, sa ilang sa una, na may ilang magalingana nga mga sacrifice na kuno, maghalad silang mga animals nga pangsunugon. Pero karon wala na siya. Pag sa ato nga panahon karon, naa naman si Jesus sa ato aso. Wala na tay offer nga mga ing anak. Diba? So ang gipahimo lang sa tua is kanang mag-offer ka sa God og mga sacrifices and praise. The praise of sacrifice and the
sacrifices of thanksgiving. So mao na ang gipahimo sa kuno grasya naman gud ta karon, so dili na ta itong mga mag-sacrifice pa nga one kina naman gi kompleto naman atong redemption nga gihatag ni Jesus sa ato. So mao ni ang kalipayan sa Ginoo sa ato, ang ato mga pagdaig, mga pagpasalamat. So dili na ta kinahanglan nga maghalad og mga mananap nga sunugon para malipay pa siya. So by the time nga ga-offer ta og praise and thanksgiving to God, so our own hearts also is filled with joy. Diba? Mabantayan nato kanunay kanang lami na kayo like sa Ginoo, diba? Nga kanang mag-adore ka sa iyaha, nga pasalamat ka sa iyaha, nga kanang labi na gid ka na mag-sing ka, magkanta ka og mga praise song nga ma-feel nimo ang presence ni God sa ana nga panahon makatulo imong luwa nga igsoon, di ba? Ma-feel nimo ihang presensya ba? So we enjoy what God has done for us. Tanan nga gibuhat sa Ginoo sa imuha atong gi-enjoy. Di ba? Ma-enjoy ta sa tanan gibuhat sa Ginoo. And when we express that enjoyment to God, it brings pleasure to Him. Di ba? Kita nagakalipay nga magdaig sa iya ha. Happy kisong tanan ta, magdaig, pasalamat sa iya. Siya sad ana, kana pud siya naghatag pud og pleasure sa Ginoo. So, another thing that pleases God when you're doing spiritual activities. Usa ni mga igsoon ang makapalipay sa Ginoo, maghimo ta og mga espirituhanon nga mga buhat pa. So, example ani is reading the Bible. So, kini siya espirituhanon, dili man nimo siya kinahanglan, kailangan magid nimo siya mga igsoon no. Ang pagbasa og Biblia is kinahanglan gyud sa usa ka Kristohanon kay naman unsaan man nimo pagkahibalo kung dili ka kabasa og Bible. Unsaan mo pagkahibalo kung ang Ginoo di ay nahigugma sa imo? Unsaan nimo pagkabalo kung unsa iyang gibuhat sa imuha? Unsa kaniya kalab? Di ba ba? Ingana ba kanang unsaon nimo nga maban-an nimo siya ba? Unsa iyang mga sa mga plano niya sa imong kinabuhi. Di ba kung dili ka gabasa. And then usap pod is ang attending churches. Pag-ampo. Attending churches, di ba kanang mag-fellowship ka with other people sa imo ang mga sisters and brothers. So usa ni siya nga makapahimuot sa Ginoo nga mag-attend ka og church. Mag-ampo ka diha sa iyaha kay ang pag-ampo ang igsuon manggod noon ni siya ang ganahan si Jesus ani, ganahan si ang Ginoo ani maigsuon tungod kay diha makita niya nga ikaw sa iya ra gyud ka gasalig, dili ka gasalig sa tao. So unsa man ang atong mga kinahanglanon sa iya nato itug-an, dili nato sa ubang tao itug-an. Di ba? Dili nato kay mapadugdungog sa laing tao. So sa Ginoo nato ihangad tanan-tanan ang atong mga pag-ampo. So usa sad ani is ang sharing your faith. So halimbawa nakaadto ka bisan asa nga dapit no, kailangan nga labi na ka ng mga dili Kristohanon, so i-share nimo ang imong pagtuo sa ilaha kay para nga makabalo pud sila sa unsay kamatuoran. So kailangan nga dili sad ta kuan na dili ta ano siya kanang selfish ba kanang madamo ta o sa sarili. Kailangan nga i-share sa dato kay kita is parang nga hayahay po sila, kita hayahay ba itong life kung naman si Jesus sa ato so parang nga hayahay po sila apil, wala sila yung mga sakit po di ba kay usama na siya mga isuuno kung ga-obey ka sa Ginoo. So ang tanan nga binuhat po sa life sa iyo ta mo obey po sa kung ga-pray po ka so kinahanglan gid gani siya may suon. So para nga usa ni siya nga makapalipay sa Dios. So God enjoys watching every detail of your life. So bisan asa man ka sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, sa imong pagdula-dula, sa man mga leisure nimo, sa pagpahulay, kahit sa imong pagkaon, di ba? Ang Ginoo gakahimuot kay siya og tan-aw sa tuwa, di ba? Wala siya na miss every move na atong gibuhat kada bisan atong sa imong mga kamot o sa imong tiil, di ba? Kana tanan walay na miss nga iyahang nga imong gibuhat nga na sana siya na miss niya, di
tanan gyud nahibaluan niya, di ba? So, ang tanan nato nga pagabuhaton no except ang pagpakasala makapalipay sa Ginoo. Kung ato siyang i-acknowledge, Ginoo nato siya nga kabahin sa atong mga baluhaton. So, every act of enjoyment becomes an act of worship when you thank God for it. Di ba? Tanan nato nga buhaton, tanan-tanan bisan sa imong panimalay lang diha nga kanang dili kapoy, dili enough ang isa ka adlaw para sa usa ka mama, di ba, ang mga baluhaton. Pero maisuon kung imong i-acknowledge kanunay ang Ginoo nga Lord, himuon ta ka nga kabahin sa akong mga baluhaton karon Lord, wala gyud kapoy mga isuon, di ba? Tanan-tanan wala gyud, di ba? Sa ato nga mga edad karon sis, di ba? Di ba? So salamat gid kay sa Ginoo tungod kay happy life kayo, di ba? Kay tungod kay naa si Jesus sa atong life. So tanan nato nga pagabuhaton no, makapalipay sa iyaha. So God looks at your heart. So ang Ginoo nagatanaw sa atong kasing-kasing. Dili importante sa Ginoo ang ato ang unsa man ato ang outer nga ang atong personality, kung dili ang atong kasing-kasing kung unsa ka himno, kung unsa ka devoted sa iya. So kinahanglan mo isuon nga ang atong kasing-kasing bantayan nato nga walay mga milo-milo din nga mga ginagmay, kung naa man galing mabalaan pud na nimo, di ba, kay murag ikaw nga nakabalunas ka matuuran, mabalaan man nimo nga murag dili naman maayo nga akong gibuhat. So kato siya usa na to siya nga makapahimo sa imong naanay kanang lama imong kasing-kasing. So mao na siya nga imong bantayan gyud imong kasing-kasing nga dili ka makakasakit sa uban, dili ka makapahimo og nga mahimo sila ba nga kanang masakitan sa imo nga wala nimo na bantayan imong mga baba nga lahi na di ay buang pangistorya. So is pleasing him your deepest desire. So ikaw karon igsuon ang imo ang usa ba ang desire sa imong kasing-kasing, ang desire sa imong kasing-kasing nga makapalipay diha sa Ginoo. So mga igsuon no, sa tanan nato nga mga buhaton, mga baluhaton, sa tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, wala may problema nga moabot. Diba? I-focus lang nato atong mind sa kan Jesus, looking to Jesus, diba? Dili nato hunahunaon ang mga unsa man dinha nga mga walay problema, wala magitay problema. Diba? Dili nato na siya, dili nato itutok ang atong heart, dili nato itutok, i-focus ang atong mind diha. Kung dili i-focus nato sa saad ni Jesus ato. No? Then thank God for it and acknowledge Him. Tanan-tanan nga mabot sa itong kinabuhi, pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. And then, tungod kay diha, labi na gid ka nang muday ka sa Ginoo, ang tanan nga kadina mabugto, di ba? Ang bisan unsa mga yugo, mawala na siya maigsuon na naka-experience gid nga na maigsuon no nga muday ka sa Ginoo nga pagkahuman kung naa kay ganaon nga dili burden sa imuha, sa dihang muday ka sa Ginoo, pasalamat ka sa iyaha, imong tanan-tanan nimo nga naa sa imo ang heart, imong ipagawas tanan diha sa iyaha, maigsoon pagkahuman gaan kay imong paminaw, no? So ang tanan nga mga problema masulbad gid tanan. So hayahay kaya tong kinabuhi kung naa si Jesus kanunay, no? So kung gusto ta nga mahimuot ang Ginoo sa atoa, so before ka magbuhat sa mga butang, hunahunaon sa nato daan, no? Kung kanang imong napagabuhaton, makapalipay ba sa iyaha? Kung ang kanang imong gibuhat, malipay ba siya na? So read the Bible, acknowledge Him, and He will direct your life. So the secret of being happy and walay sakit, hayahay, is ang iyahang mga pulong. So read your Bible tungod kay maoni atong pressure. Maoni atong hinagiban, ato ang treasure ba, ato ang wealth nato, ato ang wealth, ang iyahang kayamanan, ang iyahang mga pulong regular. So in every battle sa atong life, sa atong
atong kinabuhi, ang iya ng pulong. Diba? So, muna nga, kinahanglan gid nato nga, magbasa gid ta sa Bible. Wala, kinahanglan gid kaayo, no? So, brothers and sisters, I urge you to meditate the Word of God. Make it a habit ang pagbasa sa ihang pulong. Diba? Muo na to nga habit ba? Every day. Oh, every day mo na tong habit nga kahit 10 minutes or 20 minutes, malipay na ang Ginoo ana. Diba? Kung atong i-meditate ang iyahang word. So, para hayahay kanunay ato ang kinabuhi. So, dinhira ko puto kung may gabi sa tanan. Amen. Praise God. Salamat, Sister Cynthia. So, bago po ako mag-start, ako po nga pala si Vivian Lizardo. So, bago po ako mag-start, mag-pray po tayo. Father God in heaven, we come to your presence in the name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Lord, Father God, salamat at nakarating kami dito sa radio station, sa TV station, sa RPN. Na-save kami nakarating. At thank you, Lord, sa mga pinadala mong spirit na makatanggap ng iyong salita, Father God. Thank you, Lord, na ma-open ang kanilang spiritual eyes. Yes, Lord. Na ganahan sila or makinig sila sa iyong salita, na maisabuhay nila ito. At thank you, Lord, sa billions spirit na pinadala mo dito, sa the Word of God, Spirit and Life, na buong mundo ay makarinig nito ng iyong salita, upang ang kanilang buhay ay laging masagana at mamuhay sila ayon sa iyong kalooban, Father God. At thank you, Lord, sa clear na satellite, kay ikaw, Espiritu na nanggugulo sa RPN. Hanggang ngayon ka, lumayas ka rito. Wala kang karapatan na makialam sa gawain ng mga anak ng Diyos. Salamat, Lord, na clear yung satellite at makarating ito sa mga taong anak mo, Lord Jesus, na nangangailangan ng iyong salita, Father God. Thank you, Lord Jesus, sa divine protection na pinagkaloob mo. At thank you, Lord, sa wisdom, knowledge, na paggamit mo ng aking mga bibig upang mag-preach the gospel ng iyong salita, Father God. Thank you, Lord, na ikaw yung the best na nagtuturo ng katotohanan upang maunawaan ng bawat espiritu na magiging anak mo ang iyong salita, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father God. All the glory and honor belongs in Jesus' name. Amen. So, ang salita ng Diyos matatagpuan natin sa Mark 16, verse 15. And he said to them, "Go in all the world and proclaim the gospel to the whole creation." At sinabi niya sa kanila, "Magsiayon kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal." So ito ang salita ng Diyos na matatagpuan sa ebanghelyo ng Diyos. So in Matthew chapter 10, verse 7, "At samantalang kayo'y nangalakad at magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na." So ito ang salita ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 4, verse 15, "Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Jesus Christ, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo." So tayo lahat ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So in 1 John chapter 1, verse 3, "Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ipinamamalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang mga anak, at sa kanyang anak na si Jesucristo." So ito yung salita ng Diyos na ipinapangaral natin. So in 2 Corinthians chapter 4, verse 5, "For we preach not ourselves, but Jesus Christ the Lord, and ourselves your servants for Jesus Christ's sake." Sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili. So, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Jesucristo na Panginoon. At kami ay gaya ng iyong mga alipin dahil kay Kristo. So, ang salita ng Diyos ay hindi namin pinapangaral
sa amin. So, ang ipinapangaral namin ay yung salita ni Jesus Christ. So, in 1 Timothy chapter 4, verse 10, sapagkat dahil dito ay nagsisipangaral kami at nagsisikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So, ito yung salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos yung nanggaling sa Biblia, na iyon yung lumikha sa atin. So, in 1 Corinthians chapter 2, verse 4, sa aking pananalita ay pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So, ang aming pinamamalita ay galing sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi galing sa tao. So, in Matthew chapter 24, verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. So, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Mananatili yan sa ating mga puso na tuwing tayo ay meron mga pagsubok sa ating buhay, ay maalala natin ang salita ng Diyos. Sapagkat, in Mark chapter 7, verse 7, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng tao. So sa makatwid mga kapatid, kapag ang isang mangangaral ay nagtuturo ng galing sa kanilang sarili at wala sa inline sa Bible, ibig sabihin, walang kabuluhan yun para sa Diyos. Walang kwenta ang pagsamba nyo. Walang kwenta kahit lumuhod kayo ng patuwad, kahit sumarap kayo sa mga larawan na hindi kumikilos, walang kwenta yan sa Diyos. Kahit minuminuto kayo magdasal ng mali ang turo, so walang halaga yan, walang kabuluhan para sa Diyos. Bakit? Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng kasinungalingan ay nandaraya. So makatuwid yung mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos na hindi ayon sa Biblia ay nandaraya sila ng tao. Sapagkat ang dapat lamang nating tularan yung salita ng Diyos, dapat salita ng Diyos na hindi natin dapat baguhin, na hindi dahil sa pag-iisip lamang ng tao. So dapat naka-inline sa Word of God. Amen. So, dito sa Jeremiah verse 17, verse 5, ganito ang sinabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So, ang ibig sabihin nito na susumpain ng Panginoon ang nagtuturo at nagtitiwala sa tao, sa kapangyarihan ng tao, sa kanyang kakayanan na wala naman sa Biblia. So, iyon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, sabi dito sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 17, verse 5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawa laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So, ibig sabihin nito, kapag yung may sinabi ang isang tao na hindi naman galing sa Biblia, halimbawa sinabi ng tao na ito ay makakasama to. Makakasama yan, huwag kang kakain ng ganyan kasi makakasama. Pero kung naayon sa Biblia, yung sinasabi niya, so, paniwalaan natin. Pero kapag hindi ayon sa Biblia, yun ay kasalanan. Magagalit ang Diyos sa taong nagtitiwala sa mga taong nagsasabi na wala inline sa Bible. At dito, lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa magalak sa tiwala sa tao. So, ibig sabihin, yung pagtitiwala natin sa tao na sa mga sinasabi niya, kasi ang mga sinasabi ng tao, either makakasama, kasi dalawan lang naman ang option ng tao eh. Either na pumili siya ng tamang daan,
at saka yung maling daan. So ano yung maling daan? So yung maling daan kapag sinunod niya yung mga sinasabi ng tao. Yung sinusunod niya na yung sinasabi ng tao na hindi naman inline sa salita ng Diyos. So yung tao na yon, yun yung nagre-represent yun na si Satan, yung nag-uudyok dun sa tao na yun, na sabihin yun. So, ang salita ng Diyos na ito lang yung dapat nating tularan at hindi rin natin dapat babaguhin ang salita niya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 5, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. So, ibig sabihin, tayong lahat ay tatanggap, ay haharap sa hukuman ni Jesus Christ sa pamamagitan ng ating gawa, maging mabuti man o masama. Kaya nga ang tao ay dalawa lang yung option niya, na mamili siya ng mabuti or masama. So, kasi tayo mga tao, hindi naman tayo ginawang robot ng Diyos. So, mayroon tayong choice na mamili kung ano yung ating papanigan, kung tayo dun sa masama or sa mabuti. Kasi karamihan ng sinasabi ng tao, so maraming mga bawal na, sabi daw, huwag kang kakain ng taba dahil nakaka-high blood. So dahil yun yung sinasabi mo. Pero sabi ng Diyos, kumain ka ng taba kasi nagbibigay siya ng protina sa ating katawan. So, dapat kung ano yung nakalagay sa Biblia na salita ng Diyos, dapat yun yung ating susundin. At huwag nating susundin yung sinasabi ng tao dahil tayo ay mapapahamak lang sa sinasabi ng tao. Kaya nga binigay ang salita ng Diyos para yun yung tularan natin. Kasi kung lahat ng bagay ay paniwalaan natin sa sinasabi ng tao na hindi naman inline sa Word of God, kapahamakan ang ating mararanasan, mapapahamak tayo. Ngunit kapag nagtiwala tayo sa Diyos, kabutihan at kasaganaan ang ibibigay niya sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. So, in 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama upang sa kanyang kaalaman sa mula't-mula pa at ipinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristong Jesus at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So tayong lahat pinili tayo. Walang tao na hindi pinili ng Diyos. Lahat tayo pinili ng Diyos, kaso nga lang, tulad ng nabanggit ko kanina, tayo ay hindi tayo robot. So ginawa tayo ng Diyos na makapamili kung saan tayo papanig, kung saan tayo maniniwala. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, na susumpain ng Diyos ang maniniwala sa tao. So yung maniniwala sa tao na hindi naman inline sa Word of God, so yun ang pinagbabawal ng Diyos. Kailangan inline lang sa Word of God. So dahil tayo ay mayroong spiritual growth, so may mga choices tayo na pinagpipilian para lumago tayo sa pananampalataya sa Diyos. So, basahin natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So ito yung mga choices natin na dapat nating piliin para lumago ang ating pananampalataya kay Jesus Christ na ating tagapagligtas at Panginoon natin. So, una, ito yung spiritual death. So, ito yung spiritual death, ibig sabihin, hindi pa siya nakakilala sa God. Kasi tayong lahat, basahin natin sa Ephesians chapter 2, verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kasi tayong lahat
ay nagkasala dahil sa pamamagitan ng ating ama na si Eva at Adan. Si Eva ang ginamit ni Satan na nakinig siya. Yun yung isang halimbawa na nakinig yung ating si Eva na pinagmulan natin. Siya yung nakinig kay Satan na dapat may isang bungang kahoy na dapat hindi niya kainin, ngunit nakinig siya sa salita ng Satanas. Kaya anong nangyari sa atin? So lahat tayo nagkasala. Kaya nga, kahit na anong paliwanag ng isang mangangaral, kapag ang isang tao ay patay ang kanyang espiritu, na kahit na anong i-share mo dyan, hindi niya maunawaan. Kasi wala namang patay na kumakain. So, ganun yung espiritu. Kapag patay ang espiritu, kahit na ano yung salita ng Diyos na ibigay mo sa kanya, hindi niya mauunawaan. Kasi patay. Walang patay na kumakain na, di ba, naka-experience na ba kayo na ang patay ay kumakain? Di ba, hindi. So, ganun din yung espiritu natin. Pag namatay ang espiritu, kaya namamatay ang espiritu dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, si Jesus Christ lang ang makakabuhay nito. Kaya nga, nakalagay dito, huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang, sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. So, ibig sabihin yung mga mangmang, yun yung mga patay ang espiritu na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kung makakinig man yan, mga ngatuwiran yan, maraming reasoning yan. Kaya nga, hindi dapat tayo, kahit na anong salita natin dyan, sa mga taong patay ang espiritu, hindi nila maunawaan. Dito sa Ephesians chapter 2, verse 3, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya tayong lahat ay kinapupuutan ng Diyos nung pagkasala si Eva at Adan. Ngunit, nakalagay dito sa Biblia, sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat kaya nga namamatay ang espiritu natin dahil sa kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakaunawa ng salita dahil sa kasalanan. Once na tayo ay nagkasala, namamatay yung ating espiritu. Sapagkat dito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristong Jesus na Panginoon natin. So dahil sa ating mga kasalanan, so namatay tayo sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ na siya yung nagbayad sa ating mga kasalanan, kaya nabuhay yung ating espiritu. Sapagkat dito sa Ephesians chapter 2 verse 4, sapagkat napakasagana ang habag ng Diyos at ang dakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay. Patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So kaya tayong naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ayun ang napakasaganang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinadama sa atin ng Diyos. Kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikaliligtas, para tayo mawala sa kasalanan, para mabuhay yung espiritu natin. Sapagkat dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaligtasan. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. So dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Na si Jesus Christ yung pinadala niya dito sa libutan para ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating espiritu. Na mabuhay yung ating espiritu.
Kaya nga hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So si God ang naggawa nito sa atin, sa pagbibigay niya sa atin, sa Diyos anak, yung kagandahan, yung pag-ibig niya na ipinagdama sa atin, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtungan na anak, para ang sino mang sa kanyang sumasampalataya ay hindi mapapahamak. Kaya tayo ay malipat para hindi tayo mamuhay sa manatili, hindi tayo mananatili sa espiritu na patay. Para tayo ay maging masagana ang buhay, kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga mga kapatid, ang sino man sa inyo ngayon na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay, na hindi nyo pa pinaghari, hindi nyo pa pinapasok sa iyong buhay ang Panginoong Hesukristo, dahil walang ibang makakapagligtas sa atin kundi siya lamang. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga ang purpose ng Panginoon sa kagandahang loob niya, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya din niya pinadala ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maging masagana. Kaya gusto rin niya na pinadala yung kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan ito para tayo ay maging anak ng Diyos. Kaya din niya pinadala ang kanyang bugtong na anak para sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Nilinis ang ating mga kasalanan dahil ang ating espiritu ay patay dahil sa kasalanan. Kaya tayo ay nabuhay dahil sa dugo ni Hesukristo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At dahil din tayo ay gumaling sa ating mga sakit dahil sa kanyang bugtong na anak. Kaya din tayo ay naging mayaman. Mayaman tayo dahil si Kristo ay naghirap para sa atin, para hindi na natin maranasan ang paghihirap na dapat sana'y tayo ang magdusa. Ngunit si Kristo ang nagpakahirap para tayo ay sumagana ang ating buhay. Kaya din siya, kaya tayo mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, dahil tayo yung mga anak Praise ng the Diyos, Lord. isa din tayong tagapagmana na kasama ni Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kung hindi nyo pa nararanasan yung mga nabanggit kong mga salita, kailangan yung papasukin ang Diyos sa ating buhay. Kasi hindi natin mararanasan ang mga nabanggit na salita kung hindi nyo pinapasok si Jesus Christ sa iyong buhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos, siya yung mananahan sa atin. Tayo yung templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa inyo. So hindi makakakilos ang Diyos sa atin kung hindi natin siya papapasukin sa ating buhay. Hindi siya mananahan. Kaya nga, kung gusto nyo na maging masagana ang buhay nyo, gusto nyo gumaling, gusto nyo na mapawalang sala, gusto nyo ng lahat ng mga nabanggit kanina, so kailangan yung papasukin nyo sa buhay nyo si Lord Jesus Christ na Panginoon na tagapagligtas. Dahil sa kanyang salita, di ba nabanggit ko kanina, na doon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sa kanya ang kaluwalhatian ngayon magpakailanman. So kailangan yung papasukin. So ngayon, lahat iniimbitahan ko ang lahat ng mga maging, kasi walang pinipili ang Diyos. Nakalagay dito sa kanyang salita na sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So lahat gusto niya na makaranas gusto niya ang lahat ng tao makaranas ng pag-ibig niya. Kahit maging Muslim ka, kahit maging masamang tao ka, mamamatay ka, or mga kriminal, mga babaero, lalakero, or bakla, tumboy. So tinatawagan ko kayo na papusukin niyo si Jesus Christ sa iyong buhay.
at siya yung magpapakilala sa inyo na siya'y totoong Diyos at mananahan siya. Ang Espiritu niya ay mananahan sa inyo. Kaya nga, itong prayer na to ay sundan nyo para pumasok ang Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. Para maranasan nyo ang pagtunay na pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tunay na pag-ibig ng Diyos, gusto niya na ang mga anak niya ay masaganang buhay. Lahat ng nabanggit ko kanina, gusto niya, iyon ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Bilang mga anak ng Diyos, lahat tayo tinawag ng Diyos na makasama niya. Ngunit, nasa inyong pagpili. Kaya kung gusto niyo na manahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, sundan niyo ang panalangin ito. Para pumasok sa inyo, repeat after me. So, Father God in heaven, salamat sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Lord Jesus Christ of Nazareth, inaamin ko na ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Salamat sa pag-alay mo ng iyong buhay at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong dugo, kapatawaran ng aking mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So number 2, ano yung choice natin? Since natanggap na natin si Jesus Christ, siya na yung nananahan na siya sa ating buhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos, mananahan sa ating buhay. Dahil kayo mga tumanggap na, nanahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil nanahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tayo ay tatawagin ng newborn, bagong pagsilang kay Kristo. Newborn in Christ. So, basahin natin sa John chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang spiritual baby, newborn sa kay Kristo, so basahin natin sa Hebrew chapter 5, verse 13. So dahil tinanggap na natin si Kristo, tayo ay bago ng pagsilang kay Kristo. Kasi yun yung mga choices natin para sa paglago natin sa pananampalataya. Sapagkat bawat tumanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y sanggol. So tayong lahat na tumanggap na ngayon kay Jesus Christ, yung mga tumanggap ngayon, kayo na ay bagong pagsilang kay Kristo. So wala pa kayong karanasan sa salita ng katotohanan. Kaya ang isang sanggol, so kailangan alagaan. Hindi siya pwedeng basta-basta na pakainin ng matigas. 'Di ba? Ang isang sanggol, pag bagong silang yan, gatas muna. So hindi mo siya pwedeng pakainin agad ng kanin dahil pag pinakain mo na yan ng kanin, hindi niya kakayanin. So, in Galatians chapter 4, verse 3, gayon din naman kayo. Nung tayo mga bata pa, tayo napapasakop sa pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulaing aral ng sanlibutan. So pag mga bata pa, so madali siyang maniwala sa mga sabi-sabi. So in 1 Corinthians chapter 13, verse 11, nang ako'y bata pa ay nagsasalita ako na gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagsisikap akong gaya ng bata, ngayon maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Siyempre, pag tayo bata pa, step by step yung gagawin natin, hindi agad pwede na kumain ka ng matigas. So, in Colossians chapter 1, verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Since galing kayo sa spiritong patay, ngayon ay nilipat na kayo galing kayo sa kadiliman, ngayon nasa
inilipat na kayo sa kaharian ng ating Diyos Anak. Sa Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Mga katuwid, kapag ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa inyo, yun ay kay Jesus Christ. Pero pag hindi, syempre pag hindi, yung kasalungat nung ginagawa ni Kristo, yun ang ginagawa ng kalaban ni God. So in 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patutuo, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ang makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi nakakaranas ng buhay na walang hanggan. So number 3. So, immature sa pananampalataya kay Jesus Christ. So ito sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. So pag immature, so ibig sabihin naniniwala pa sila sa mga salita ng tao. So basahin natin sa Hebrews chapter 5 verse 11. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay nito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ng inyong pangunawa. So, ibig sabihin,